Si Mang Edong, at Aling Marta, ay mag-asawang kilala sa kanilang masarap na balot. Araw-araw, bago magtakip silim, inilalako nila ito sa kanilang kariton na may ilaw na debaterya. Kilala sila sa buong barangay, mababait, laging may ngiti, at hindi tumatanggi sa utang. Ngunit nitong mga huling linggo, may kakaibang nangyayari. Napapansin nilang bihira na ang mga tao sa kalsada. May mga nanay na hindi na pinapalabas ang kanilang anak. At isang gabi, habang nilalakad nila ang masukal na daan pauwi, nakita nila ang isang itim na ibon, malaki, halos kasinlaki ng bata, na tila nakatingin sa kanila. Edong, mahina ngunit nanginginig ang tinig ni Marta, parang hindi yan normal na ibon. Isang gabi, habang pauwi galing sa pagtitinda, dumaan sila sa liblib na eskinita na kadalasang shortcut nila. Bigla silang nakarinig ng sigaw ng sanggol, hindi iyak ng gutom o lamig, kundi sigaw ng takot at sakit. Nagkatinginan sila, hindi na bago ang mga kwento ng aswang sa kanilang barangay, ngunit matagal na rin itong nanahimik. Dahan-dahan silang sumilip sa gilid ng isang kubo na walang ilaw. Doon nila nakita ang hindi nila kailanman makakalimutan. Tatlong nilalang, mahahaba ang kuko, mapuputi ang mata, at may malalalim na sugat sa balat, tila bangkay ngunit buhay. Kinakalaykay nila ang bubong at sinisipsip ang nilalangoy na anino mula sa loob. Ang sigaw ng sanggol ay unti-unting humina, hanggang sa tuluyang nawala. Marta ay napasigaw. Mabilis siyang tinakpan ni Edong. Ngunit huli na, lumingon ang isa sa mga nilalang. Napangiti ito, may dugo pa sa labi. Mabilis na tumakbo ang mag-asawa. Naiwan ang kariton. Naiwan ang balot. Hindi na mahalaga. Habang tumatakbo sila sa putikang daan, napansin nilang may sumusunod na sa kanila, hindi naglalakad, kundi lumilipad. Pumapailan lang sa hangin, tahimik, parang anino. Pagdating sa bahay, agad nilang isinara ang lahat ng bintana, inilabas ang bawang, asin, at lumang krusipihong namana pa sa lola ni Marta. Buong gabi silang hindi nakatulog. Sa bubong, narinig nila ang pagkaluskos. Sa dingding, ang pagkamot. At sa bintana, may mata, puti, walang itim, nakatitig. Kinabukasan, dumiretso sila sa barangay hall para magulat. Ngunit sa halip na makinig ang kapitan, ngumiti lamang ito. Alam namin, wika ni Kapitan Raul. Pero wala kayong dapat ikabahala, basta't hindi kayo makikialam. Napansin ni Edong ang isang pirasong balat ng sanggol sa ilalim ng mesa. Tumulo ang pawis niya. Ang buong barangay, kasabwat. Bulong niya kay Marta. Hindi na sila bumalik sa barangay hall. Ilang araw ang lumipas. Nawalan na ng mga customer ang mag-asawa. Tahimik ang paligid. Wala ring bata sa labas. Lahat ay tila nagkukunwaring normal ang lahat. Isang gabi, pag-uwi nila, may nakalagay na kahon sa tapat ng kanilang pintuan. Sa loob ng kahon, isang buhay na sanggol, natutulog. May sulat, huwag kayong magkamaling magsumbong. Ito ang susunod na alay. Kung tatanggihan ninyo, kayo ang isusunod. Sa pagkalito, takot, at desperasyon, napagdesisyonan ng mag-asawa ang isang bagay na kahit sila mismo ay hindi akalain. Niluto nila ang balot gaya ng dati. Ngunit sa halip na sisiw. Iba ang laman ng itlog. Iba ang lasa. Iba ang anyo. At pagbalik nila sa kalsada, may mga nilalang na hindi tao ang lumalapit, bumibili, ngumunguya, tumatawa, at bumubulong. Masarap ang laman ngayon. Ngayoy wala nang takot ang mag-asawa. Sila'y bahagi na rin ng dilim. At kung sakaling marinig mong may naglalakaw ng balot sa gitna ng gabi, huwag kang lalapit. At kung makatikim ka man, huwag mong itanong kung ano ang laman.